Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Tuto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang paksa ng ating vlog ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa party list na binababoy ng mga politiko at ng mga mayayaman. Mga kapatid, ang party list ay makikita natin sa isa sa mga probisyon sa Constitution. At dahil may isang batas na nagbibigay lakas sa probisyon na yon, ang party list law, nangyari na may mga party list organizations na sumasali sa eleksyon tuwing halalan. Ano ba itong party list? Ang party list ay miyembro ng Kongreso ng lower house, House of Representatives. Yung mga nananalo sa party list elections ay magiging miyembro ng House of Representatives. Kaya sa election, dalawa ang congressman na iboboto natin, yung tinatawag natin na district representative. So ako, taga Negros Oriental 3rd District, ang iboboto ko ay isang district representative na gusto kong maging representante ng 3rd District at isang congressman na magrepresenta sa isang underrepresented na grupo sa party list congressman. So kung mananalo yan, pupunta din yan sa lower house at gagawa din ng batas kagaya ng district congressman. So ang qualifications ay pare-pareho lang, at least 25 years old, Filipino citizen, 1-year residence, Filipino citizen, 25 years old, registered voter. Halos pareho lang. Pero ang party list, may isang diferensya sila wherein doon sa district representative at least 1-year residence sa district bago siya makatakbo for congressman. So yan ang difference. So itong party list ay magre-representa sa mga disenfranchised and underrepresented voters. Sino ba itong mga underrepresented and disenfranchised voters? Sino ba sila? Ito yung overseas Filipino workers or OFWs. Ito yung mga senior citizens. Ito yung youth. Ito yung the professionals, indigenous people, women, farmers, fisher folks, at saka urban poor. More or less, baka may nakalimutan ako, basta't ito ang pagkakaalam ko parang 9 or 8. Siyan, 8 or 9, or basta't more or less ganyan. Ngayon, sino ba ang pwedeng mag-join? Yung mga membro ng mga na yung pinagsasabi ko na underrepresented and disenfranchised voters. So underrepresented, itong mga underrepresented. So yung sinabi ko kanina, women's, youth, yun sila, IPs, professionals, fisher folks. So yun sila yung pinagsasabi ko kanina.
ah, farmers. So, yung sinabi ko kanina na siyam, ang mga membro doon, pwedeng tumakbo by way of creating a party list group. At saka pwede silang tumakbo. At saka, sino pa? Yung tinatawag na regional political parties. Pwedeng sumali sa party list kahit hindi sila underrepresented. At saka may national parties. National parties pwede din. Pero kung magpi-field sila sa party list, hindi sila pwedeng magpatakbo sa kanilang grupo, sa Senado, sa district representatives, hindi pwede. Maliban kung yung group nila na isang for example may ano sila, may wing, yung wing na tinatawag, for example sa PDP Laban may ano sila, may youth group, wing nila, youth wing. So pwede yung tumakbo PDP Laban youth wing, pwede yon. Or PDP Laban OFW wing, pwede yon. Oh. Pero yung PDP Laban hindi pwede. Yung wing lang nila. Pwede yon. So yon ang pwede na tatakbuhan ng mga nominees ng isang party list group sa eleksyon. Ngayon, tingnan natin mga kapatid. Anak kalusugan. Mike Defensor. Di ba? Oh, saan ba siya doon na nakaano? Sa youth? Hindi naman youth yung anak kalusugan, di ba? Sa farmers? Sa Fisher Fox, hindi din. Di ba? Oh. So, it is a violation of the party list provision in the Constitution that a party list shall represent an underrepresented group like women, youth, indigenous people, OFWs, senior citizens, professionals, di ba? Sino ba yung nire-representahan niya? Kasi anak kalusugan. So, posible, yung tawag dito, yung mga medical workers natin, di ba? Pero wala, hindi mo makikita sa Constitution na underrepresented itong mga medical workers natin, like the doctors, like the, di ba? Nurses. At saka pwede silang ma-under sa tinatawag natin na professionals. Kasi parang underrepresented sila. Wala silang representasyon sa lower house. Di ba? Yung APEC, Association of Philippine Electric Cooperatives, APEC. Saan ba pwede yung APEC? Sa electric cooperatives kasi. The question now is, are the electric cooperatives be considered as an underrepresented group? Di ba? Tingin ko hindi. Ang tanong, bakit pinapatakbo itong mga grupo na ito at ang problema nananalo pa? Di ba? Yun ang problema mga kapatid. At itong mga tao na ito ay mga mayayaman. It is parang inaano nila yung batas para sila makatakbo at magiging congressman. Di ba? Yun ang nangyayari. Ngayon, itong flood control projects ngayon, may partisipasyon ang party list groups. Bakit? Ako, Bicol Party List. Diyan, galing si Saldinho. Saldico pala. Si Saldico, diyan galing. Hindi Saldinho ha. Saldico. Diba? At saka, maraming mga
miyembro ng House of Representatives na members din ng party list na kasali sa nasabing kontrobersiya. Kaya mga kapatid, dapat itong party list law shall be amended. Dapat stricto ang COMELEC with regard to this party list system. Kasi, nako, imagine, isinaad na ng Constitution more or less rather 9 or 8 underrepresented groups, yun ang pwedeng tumakbo sa party list. At saka, wing ng political party, national political party, granting na hindi sila tatakbo mismo sa election, pwedeng tumakbo, may ipifield sila, pero wing lang yung wing, pwedeng tumakbo sa party list, at saka regional groups, regional political parties, yun lang pwedeng tumakbo sa party list. Ngayon, bakit may LPGMA? Di ba? Alam niyo yung LPGMA? Sila yung nagre-represent sa mga negosyante sa sa gas, yung sa natin, tawag dito. Sa gas, yung ginagawa nating panggatong. LPG. Liquefied petroleum gas businessmen. Yun ang mga tumakatakbo, si Arnelte. Di ba? Paano naging underrepresented ang mga mayayaman na may-ari ng mga korporasyon na nagbebenta ng LPG? Paano sila naging underrepresented? Yun, mga kapatid. Mga mayayaman na yan. Paano sila naging underrepresented? Di ba? So itong party list law, binababoy ito ng mga mayayaman na gustong maging congressman. Kasi baka ayaw nilang tumakbong senador kasi magastos. Ayaw lang tumakbo ng gobernur or mayor kasi magastos. So dito na sila tumitira sa party list. So mga kapatid, dapat ma-check ito. Kasi maraming congressman dyan sa lower house na hindi naman miyembro ng mga tinatawag natin na underrepresented, yung mga voiceless people in the society. Diba? So, parang inaano nila yung batas. Parang hindi nila pina-follow yung batas. So yan lang mga kapatid. Dapat masugpo ito kasi ang ibang mga party list congressmen ay sangkot sa korupsyon, sa flood control. Isa na diyan si Saldico pala. Di ba mga kapatid? So ito lang po muna mga kapatid ang masasabi ko na dapat magmanman tayo. At dapat itong party list system na ito ay ma-overhaul talaga mga kapatid. Para yung mga karapat-dapat lang ng mga representante ng mga underrepresented, yung mga voiceless in the society, ang maging representante ng mga naturang sektor sa ating lipunan. So, itong vlog na ito ay ginagawa ko po with regard to my political education advocacy and my good governance advocacy. Ito po si Tuto Mortillero, nagpasasalamat sa mga taga-subaybay at naway pagpalain tayo ng may kapal. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.